Sa panahon ngayon, ang pagbebenta ng mga digital products ay isa sa mga pinaka-effective na paraan upang kumita online. Mula sa mga e-books, online courses, graphic designs, hanggang sa mga software applications, ang mga digital products ay hindi lamang madaling gawin, kundi pati na rin madaling i-share o ibenta. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang na kailangan mong sundan upang matagumpay na makapagbenta ng iyong mga digital na products sa social media. So wag na natin patagalin to. Let's roll the intro. Bago tayo magsimula, ipapakita ko sa inyo ang kinita ko sa isang buwan by selling digital products sa Facebook. This month, kumita nga pala ako ng 28,000 plus. Last month naman ay halos 30k na. By the way, ang binebenta ko nga pala ng digital product is graphic designs na pwedeng magamit sa shirts designs or printing. And mga lodi, hindi lang ako ang gumagawa nito, so napakadami na din gumagawa nito. If you are a graphic artist or designer, freelance man or employed, pwede mong gawin ito para side hustle mo. Kasi may talent ka para gumawa ng mga digital products. So paano naman kung wala kang talent or alam mo lang is basic editing or computer skills? So wag kang mag-alala kasi pwede ka naman mag-resell ng mga digital products na binebenta ng iba. At syempre dahil namimigay ako ng mga pre-design resources dito sa YouTube, check nyo na lang yung mga nasa playlist ng channel ko. And yes, pwede nyo yung ibenta. Ano nga ba ang mga digital products na pwede nating ibenta? Una, yung binanggit ko, graphic design resources such as shirts designs, templates, and mock-up, at madami pang iba. Napakaraming printing business owners ang nangangailangan ng mga templates for their work and services. Sila ang madalas bumibili niyan. Tiyakin lang na ang iyong mga designs ay modern at madaling gamitin. Magbigay ng iba't ibang file format upang mas maraming tao ang maengganyo sa iyong digital products. Online courses. Para sa mga online courses, siguraduhin ang iyong contents ay informative at nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng iyong target audience. Gumawa ng lessons plans, video tutorials at supplementary materials na madaling ma-access. Example ng courses na pwede mong gawing digital products are digital marketing, web development, graphic design, and tutorials. Sa oras na meron ka ng digital products na pwedeng ibenta online, punta naman tayo sa mga platform kung saan pwede nating i-market o ibenta. Gumamit ng Facebook, Instagram, Pinterest at TikTok upang ipakita ang iyong mga digital products at makipag-ugnayan sa iyong mga audience. Sa Facebook pa lang guys, billion na ang users. The more mong gamitin ang social media, the more din ang chance na makabenta ka. Madali lang magbenta sa social media. Kung Facebook, mas okay gumawa ka ng page. Mag-isip ka ng magandang name para sa online shop mo. Yung babagay sa digital products na ibebenta mo. Mag-edit ka din ng for images for postings kung saan ipapakita mo ang samples ng digital products mo. And create an engaging description. Pwede kang humingi ng tulong kay ChatGPT for the description. And use online storage like Google Drive, Mega, or Mediafire para sa pag-upload at pag-distribute ng digital products mo kapag may bumili na sa'yo. Bigay mo lang ang link ng file sa buyer. Madami na ding sites na pwede kang magbenta online like Etsy. Meron na din dito sa Pinas yung Rocket PH. Meron akong video about Rocket PH. So kung gusto mong mag-try magbenta ng digital products doon, meron akong separate na video doon. So check nyo na lang sa description. So bago tayo magtapos, share ko lang sa inyo ang ilang mga benefits ng pagbebenta ng digital products. Una, mababang overhead cost. Sa pagbebenta ng digital products tulad ng online courses, e-books at graphic design templates,
Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa mga gastos sa inventory or delivery. Ang lahat ng ito ay maaari mong i-distribute online na magre-resulta sa mas mataas na kita. Pangalawa, global reach. Ang mga digital products ay madaling maa-access ng sinuman, saan mang panig ng mundo. Nagbibigay daan sa iyo upang maabot ang mas malawak na audience at makilala sa iba't ibang market. Pangatlo, scalability. Sa sandaling na setup mo ng iyong digital products, maaari mo na itong ibenta ng walang limitasyon. Ang iyong kita ay maaaring mas tumaas o lumago na hindi na kinakailangan na magdagdag ng mas maraming products. At ito yung huli guys, passive income. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng digital products, maaari kang kumita habang natutulog. So sa tamang marketing at automation, ang iyong mga digital products ay patuloy na nagbibigay ng sales sa'yo. So sa tamang diskarte at dedikasyon, makakamit mo yung success na iyong hinahangad. So maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe for more content like this and free design resources.